Ka-Express, mainit na usapan muli sa mundo ng basketball. Kai Sotto at DeAndre Ayton, dalawang towering figures na parehong binabantayan ng NBA World. Pero magkaibang yugto ng karera. Habang patuloy ang pagbangon ni Ayton bilang bagong big man ng Los Angeles Lakers, si Kai naman ay nasa gitna ng tumitinding pagsusuri at spekulasyon tungkol sa kanyang posibleng pagpasok sa NBA. Sa mga ulat mula sa international basketball community, aktibo pa rin si Kai sa private workouts at overseas leagues kung saan sinusubok ang kanyang mobility, shooting touch at ability to fit sa modern NBA systems. Maraming scouts ang humahanga sa kanyang rim protection, court vision at improving mid-range jumper, pero inamin din ng ilan na kailangan pa niyang magpakita ng consistency sa defense at mas mabilis na read sa pick and roll situations. Wala pang official na kontrata o team invitation, pero malinaw, si Kai ay nasa radar ng mga NBA organizers na naghanap ng developmental big man na may high ceiling. Samantala, si DeAndre Ayton ay bumubuo ng sariling redemption arc sa Lakers. Sa bagong sistema, muling namamayani ang kanyang inside dominance, mas efficient sa paint, mas matatag sa boards, at mas komportable sa kanyang role bilang defensive anchor. Ang kanyang resurgence ay patunay na kahit ang mga big men na dati underperforming ay kayang magbago kapag matagpuan ang tamang sistema at kumpiyansa. Ang parallel na ito ay nagbibigay inspirasyon sa maraming Pinoy. Sa bawat hakbang ni Ayton, pabalik sa elite form, tila nakikita rin ng mga tagahanga ang posibleng landas ni Kai, isang kwento ng development, adjustment at pagbabalik sa spotlight. Kung sakaling makakuha si Kai ng pagkakataon sa NBA, kahit bilang two-way player o short-term signee, magiging makasaysayang sandali ito hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Gilas program at sa mga batang Pilipino nangangarap na makapasok sa pinakamataas na antas ng laro. Sa ngayon, ang narrative ay malinaw. DeAndre Ayton is rising again and Kai Sotto is getting closer than ever. Mayroong hindi pa ito ang official NBA debut ni Kai, pero ito na ang panahon kung saan sinusukat ang bawat galaw niya mula sa mechanics hanggang sa mental toughness. At kung magpapatuloy ang ganitong trajectory, baka nga sa susunod na season, hindi na lang si Ayton ang kinilalang dominant presence sa NBA, pwedeng isang Pinoy na rin. Sa panahon ngayon ng basketball, bihira na ang tunay na traditional big man. Pero kapag may isa na lumalabas na may kombinasyon ng taas, skill at basketball IQ, siguradong mapapatingin ang buong mundo. Ganito ang sitwasyon ngayon ni Kai at DeAndre Ayton. Dalawang higante na parehong gumigising muli sa spotlight. Bawat isa ay may sariling laban sa loob at labas ng court. At para kay Kai, ang kwento ay patuloy na umuusad. Matapos ang serye ng solid performances sa Japan B-League at mga private training camps sa US, mas lalong tumitindi ang usapan ng mga NBA circles. Ayon sa mga insider, nakikita ng ilang scouts ang malaking improvement sa footwork, decision-making at shooting mechanics ni Kai. He's more fluid now, sabi ng isang talent evaluator. He doesn't just rely on his size, he's learning how to play within a modern offense. At sa edad na 23, nasa ideal window pa si Kai para pumasok sa NBA development system. Ang mga kupunan na naghahanap ng young bigs tulad ng San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers o Orlando Magic ay tinitingnan siya bilang low-risk, high-upside project, lalo na ngayong patuloy na lumalaki ang interest ng liga sa Southeast Asian market. May narrative advantage na rin ang kanyang global appeal bilang isang full-blooded Pinoy na posibleng magtagumpay sa NBA. Pero ang mas nakakaintrigang bahagi ng kwento ay kung sino ang kanyang mirror image sa NBA ngayon. Si DeAndre Ayton, dating number 1 overall pick ng 2018 NBA draft, matapos ang magulong stint sa Phoenix Suns, muling binibigyan ng pagkakataon si Ayton sa Los Angeles Lakers. At tila natagpuan na niya ang tamang direksyon sa ilalim ni Coach J.J. Redick. Sa preseason pa lang, nagpakita na si Ayton ng renewed energy, mas mabilis bumaba sa depensa, mas consistent sa boards at mas maingat sa shot selection. Ang parallel ng dalawa ay kapansin-pansin, parehong matangkad,
Parehong inakalang too slow para sa modern pace, pero parehong patuloy na nag-adjust para makasabay sa bagong era ng basketball. Kung paanong si Ayton ay muling nagtatayo ng reputasyon bilang defensive anchor ng Lakers, gayon din ang layunin ni Kai, patunayan na kaya niyang maglaro at mag-dominate sa kahit anong sistema. At habang ang Los Angeles Lakers ay muling nagiging contender sa tulong ng kanilang bagong frontcourt chemistry, si Kai naman ay nasa crossroads. Mananatili ba siya sa Asia bilang franchise centerpiece o susugal ulit sa NBA dream? Well, ang sagot ay nasa kanyang performance sa mga susunod na buwan, pero isang bagay ang malinaw, kung paano muling bumangon si Ayton mula sa kanyang criticism, yun din ang uri ng resilience na gusto makita ng mga scouts kay Kai. Kapareho silang may talent, parehong may taas, pero higit sa lahat, parehong may kwento na nagtsatsaga at muling pag-angat. Habang bumabalik ang kilig sa frontcourt ng NBA sa pamamagitan ni DeAndre Ayton at iba pang bagong bigs tulad ni Victor Wembanyama at Chet Holmgren, tahimik pero makabuluhang bumubuo ng sarili niyang landas si Kai. Isang Pinoy na dati pangarap lang ang NBA, ngayon ay unti-unting lumalapit sa katotohanan. Sa bawat training video, makikita ang pagbabago, mas mabilis ang lateral movement, mas fluid ang shooting stroke, at mas kontrolado ang footwork sa low post. Ayon sa mga insiders, nakakasabay na raw si Kai sa mga scrimmages. He's not intimidated anymore, sabi ng isang insider, and he's playing like he belongs. Ang ganitong impression ay hindi maliit lalo na kung iisipin na ilang taon lang ang nakalipas, marami ang nagsabing hindi kakayanin ni Kai ang bilis at physicality ng NBA. Pero ngayon ang narrative ay nagbabago sa panahon kung saan ang mga kupunan ay naghanap ng versatile 7-footer na marunong magbasa ng laro at mag-stretch ng floor, pumapasok sa eksaktong mold ang batang Pinoy. Kasabay nito, nagsisilbing inspirasyon si Kai sa mga kabatang atleta sa Pilipinas, hindi lang dahil sa kanyang taas o talento, kundi dahil sa kanyang resilience sa kabila ng mga setbacks, patuloy siyang bumabangon at nag-adjust. Sa social media, trending muli ang hashtag na hashtag Kai to the NBA. Samantala sa kabilang panig naman si DeAndre Ayton ay nagiging simbolo rin ng redemption. Sa kanyang bagong papel sa Los Angeles Lakers, kitang-kita ang kanyang maturity. Hindi na siya humahanap ng spotlight, kundi tumututok na sa efficiency. At sa preseason, nag-average siya ng double-double habang nagbibigay ng matinding presence sa rim. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.